Xin chào guys, King here. Today is our first day and first time here in Vietnam. So today, bago tayo gumawa ng travel content, pag-uusapan muna natin yung isa sa mga challenges na nai-experience ko as a traveler. And ito na yun. So, konting story time muna guys. 2 years ago, na-diagnose tayo na meron tayong OSA. So, ano ba yung OSA? So, ang OSA, or obstructive sleep apnea po, ay isang health condition kung saan pahinto-hinto yung daloy ng paghinga o pahinto-hinto yung paghinga ng isang patient habang natutulog. So ito po ay delikado. Very important po talaga na magkaroon tayo ng maayos na sleep. And hindi lang basta maayos na sleep, yung daloy ng oxygen sa katawan natin habang tayo ay natutulog. So kapag meron kang OSA, nagkakaroon tayo ng issue rito. Delikado po siya kasi ang long-term effect niya sa katawan ng tao is yung pagkakaroon ng risk ng heart disease, ng stroke, ng hypertension. So ako po ay na-diagnose 2 years ago dahil napapansin na rin po ng mga tao sa paligid ko na malakas yung hilik ko. At the same time, pag naggumigising ako sa umaga, parang kulang ako sa energy. Madalas sumakit yung ulo ko. At ayun nga, ganun din, may diagnosed na rin ako na may hypertension. Hindi na rin kasi tayo bumabata guys. So kailangan extra careful tayo sa ating health. Kapag na-observe na nila to sa inyo, and then palagi kang pagod or alam mo yung kahit nakatulog ka, pag nagising ka, parang pagod ka pa din. So, yun, mahalaga mapakonsulta na tayo sa tamang specialist. So, ayun, after consultation, nirecommend po ng ating doctor na gumamit tayo ng CPAP for sleeping. So, ito po ay isang medical device, CPAP, CPAP. So, ang ibig sabihin po ng CPAP is Continuous Positive Airway Pressure Machine. Kailangan po ito ng mga taong diagnosed ng OSA or Obstructive Sleep Apnea. Gumagamit po ako ng BMC. Yan. Hindi pa naman naka-setup guys kasi mamaya ako na ito setup kapag bago tayo matulog. So lagi ko itong dinadala at ito yung bag niya. Sorry medyo madumi kasi kanina yan nung nasa bus tayo. So ito po yung dinadala natin kapag tayo ay travel. So para mag-repair ng maayos ang katawan, kailangan maayos din yung tulog natin. Kailangan quality yung sleep natin. Guys, hindi naman tayo sponsored, no? Wala naman akong brand ng CPAP na pinro-promote. Pero gusto ko lang kayong encourage, especially sa mga fellow patients like me na gumagamit ng CPAP, na continue using it. Okay? Kasi makakasanayan nyo rin yan. You will get the hang of it. At sobrang laki ng health benefits na dududulot nito sa katawan. So yun nga guys, before I continue, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating channel, palambing naman po, pahit naman po ng subscribe button down below, and maging part po kayo ng small family natin, and hope na lumaki pa po yung ating channel. So yun guys, it's very challenging na magdala nito at gumamit ito kasi syempre uncomfortable siya, pero you will get the hang of it, okay? So yun, alam nyo na, at least meron tayong, alam nyo na pag bumabiyahe ako, apart from the gastos, meron pa tayong extra challenge. So again, it's very important na magpatingin tayo sa ating mga specialist, magpa-sleep study tayo para at least ma-assess natin yung ating sarili at ma-address natin yung mga issues dito sa ating katawan. Okay? So guys, sa mga medical device naman, hindi naman siya kinakount as a carry-on baggage or for this, para mas lalo tayo makasiguro, no? Hindi naman ako expert dito. Tanungin na muna natin yung ating mga check-in counters or before ng ating flight, at least a day before ng ating flight, tumawag tayo sa customer service ng ating mga airline at itanong natin na
paano ba yung mga restriction about medical carrying a medical device like CPAP, okay? Kasi may mga sarili-sarili silang restrictions about it. So ayun guys, hindi madaling mag-travel, lalong-lalo na kapag lagi kang may bitbit na CPAP. Hindi ko rin naman 'to puwedeng iwan guys kasi kailangan na kailangan ko 'to, sa aking sleep para at least maka-achieve tayo ng quality sleep. Kasi lalong-lalo na kapag nasa ibang bansa tayo, mahirap na dito pa tayo abutan ng sakit. Gamit na ng CPAP dito, 'wag ninyong kakalimutan na hugasan yung nosebed. Nosebed ba yung tawag dun? Yung pinapasok sa ilong. Kasi madaling ma-contaminate yun guys, eh, and mas maganda for hygiene purposes, hugasan ito araw-araw. So yun, nag-decide tayo na mag-tour dito sa Sapa, Vietnam. Hindi lang naman para takasan yung mga problems or issues sa buhay. Kasi alam mo guys, ang travel, hindi naman mabuburan yan yung mga problema natin. Pero kahit papaano, naiibsan naman yun. Nagkakaroon ka ng mga bagong experiences sa buhay. At saka parang life is too short para masyado tayong mag-worry. And at least, nandito tayo, in-experience natin yung ganitong opportunity, yung ganitong blessing. Hindi man ito mabura yung problema na naiiwan sa Philippines. At least naman kahit paano, madagdagan yung ating mga good memory. Bakit ako nagta-travel content? Is para ma-save ko yung mga good memories na 10 years from now na nagawa ko pala to. Like looking back, nakapag-travel pala tayo sa ganito and then, would bring back a lot of good memories. Good memories na nakikreate natin sa mga lugar na pinupuntahan natin. Natututo tayo, natututunan natin yung culture, may mga nakikilala tayong mga bagong tao. And it's not every day na nakakakuha ka ng ganitong opportunity. And isa yun sa mga main reasons kung bakit ako nagta-travel content. And also, gusto ko rin yung nagbibigay ng advice. Gandang-ganda talaga ako sa view guys, sobra. Ngayon, harap ko, bundok, and sunset na. Kitang-kita ko yung blanket ng cloud sa baba ng bundok. Sobrang ganda. Pakita ko sa inyo. Kinikilig ako guys, ang ganda-ganda kasi. I mean, of course I've seen this in Cordillera, pero iba pa rin yung ganda dito guys. Sana nakikita nyo. Sana ma-visit nyo to. At sana ma-visit dito ng family ko. Kasi, syempre, parang masaya rin naman kung nasi-share natin yung experience natin. Yung nakikita natin na ganito kaganda yung view. Masaya na nasi-share natin sa family, kasama natin sila. So, malay naman natin, one day, makasama natin sila dito. So dati guys, ang Vietnam ay colony ng France. So makikita pa rin natin yung influences ng France or French architecture sa mga design ng mga buildings and structures dito sa Sapa. Ganda no? Hi guys, grabe. I wish you can see this now. Sobrang ganda ng view. Ang ganda talaga guys, sobra. And guys, kung hindi pa pala kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my channel now. And alaking tulong nito sa akin, nabuboost yung ego ko. Alam ko naman maliit pa yung channel natin. Pero guys, ang saya rin kasi sa feeling na nag-subscribe kayo dahil sa content. And rest assured naman na mag-i-improve tayo sa mga contents na gagawin natin in the future. Ngayon kasi baguhan pa lang naman ako guys. Wala pa akong 3 months. Wala pa akong 4 months na nagko-content. Pero tingnan natin, in the long run, sana makita nyo rin yung improvements. And then comment kayo below kung may mga suggestions kayo na gusto nating puntahan or mga gusto nating tikman sa mga lugar na pupuntahan natin. Kasi guys, I really love reading comments from you. So, mas gusto ko pa kayo makilala.